Hello, magandang gabi. Medyo puyat kasi ako ngayon, sorry. May pinuntahan kami na ano, na vinlog namin, eh. Anyway, saan na ba 'yun? So, shoutout muna tayo. Shoutout kay Philip Estrada Carl, hello. Ah, wait lang, Si Sir Aaron Serranmes sa Hamad International Airport, Doha, Qatar, hello. Sir Rayu, hello. Ma'am Angelica Canino, shoutout po sir. Ask ko lang kung may sagot ba si Sir Ed sa mythical creatures like uh, they are paranormal or myth. Kasi, di ba, ang paranormal more on totoo talaga, unlike mythical, parang rumor lang. Pero yung aswang daw, kasi napag-usapan namin ni Sir Ed, naniniwala si Sir Ed sa aswang. Naniniwala siya sa aswang. Pero ako, hindi kasi ako, ayokong sabihin na hindi ako naniniwala, no? Sa kahit ano, sa duwende, sa tikbalang, kapre, etc. Ayoko sabihin na hindi ako naniniwala kasi baka malay mo, makakita ako one of these days. 'Di ba? Ayoko din naman sabihin totoo sila, baka malay mo, hindi naman pala talaga totoo. Kaya pag tatanungin niyo ako, totoo ba yung aswang, yung ano, hindi ko alam. Ang sinasabi ko lang, wala pang nakikitang documented or proof talaga. Kasi kadalasan kwento lang talaga yung proof, eh. 'Di ba? Kaya nga hindi ko sinasabing hindi naman totoo ang aswang. Kaya lang, bago kayo maniwala doon sa isang kwento na kumakalat, medyo mabigat-bigat naman sana yung proof. 'Di ba? Parang ganito 'yan, sasabihin ko na diyan sa kanal ay may pating na lumalangoy. 'Di ba? Alam naman natin na totoo yung pating, 'di ba? Totoong may pating, kaya lang yung kwento na may pating diyan sa kanal na kumakalat. Siyempre, maghanap ka muna ng ebidensya na totoo talagang may pating diyan sa kanal. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? 'Di ba? Hindi naman porket na sinabi ko na walang ebidensya, hindi na totoo. Ang sagot ko nga, hindi ko alam. Malay mo meron, 'di ba? Yung mga duwende, kapre na yan, malay mo meron. Kaya lang, hindi pa talaga ako nakakita ng pure proof na nag-i-exist sila. Yun sana naiintindihan nyo. Hindi ko sinasabing hindi sila totoo. Kasi nung nakausap ko si Sir Ed yan, totoo daw na may aswang. Kaya lang, hindi ko pa na ano sa kanya, yung aswang bang tinutukoy na yun ay yung typical na aswang na yung alam natin yung sa movies na lumilipad, yun ang kumakain ng laman loob. Kasi meron akong nadaluhan na podcast, yung paranormal podcast. May mga nakausap ako doon na talaga nagpapatotoo ng aswang. Kaya lang, ang sinasabi nilang aswang ay hindi yung aswang na alam natin na kumakain ng laman. May variation sila ng aswang na tinutukoy yung ah inaaswang daw yung essence mo. Hindi ko na masyado maintindihan, eh. Ang tinanong ko, so paano pag nakabiktima yon? Anong lalabas sa autopsy? Ang lalabas daw sa autopsy nung nabiktima nila, heart attack, ganun daw. Kaya inisip ko, parang medyo palusot lang yata yun. Pero I respect kung ano yung, malay mo kung gano'n naman talaga nagwo-work ang aswang, di ba? Kaya nga hindi ko maintindihan, ano ba aswang na, kumakain ba ng laman yan? O spiritual na aswang ba yan? Kasi feeling ko ina-adjust nila para hindi magmukhang hindi totoo, eh. Anyway, medyo na-stuck tayo doon. Ma'am Eva Santos, hello. Sir Kabsat Makoy, shoutout po. Uh, Sir Marvin Ferreras, hello. Shoutout daw sa asawa niyang si Ma'am Marester. Hello, sana makabalik ka sa Valenzuela doon sa apartment niyo. Wala, eh, pinuntahan ko na, eh. Maganda na yung 'di ba nung pumunta ako doon, ruins yung dati, abandoned talaga. Nung bumalik na ako doon, maganda na siya, eh. Kaya lang may bagong tenant na.
nung pumunta ako doon, nakalock yung ano, hindi ko makausap yung bagong tenant doon sa apartment. 'Di ba? Hindi ko siya natsambahan. Estudyante yata ng Fatima. Yung bago na upahan doon. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones, hello po. Mighty Kid, hello. Sir PCCP Tech, Sir Vincent Gamilla Roviso. Pure Mendoreño from Marshall Islands County. Hello po, sir. Saan kayo sa Mindoro? Sir Janjan Bacal, hello. Sir Krauskal. Travis Herrera po, hello. Sir Rezin Ruelan, hello po. Sir Michael Mateo po, sa Mateo family. Sir Verhel Vivar, hello. CH Andro, hello po. Sir Andy Ferrer, Sir Domingo Arador, Obi Flester, Myron Lingat, Ma'am Lourdes Ambrosio, hello. Hachigala, Lulu, hello. Parang iba na isip ko sa Lulu. Lulu, hello po. Sir Benz Camacho. Sir Julian Lakyan, hello. Sir Rose Ann Reloque. Shoutout din po sa iniidolo ko si Verhel Bibar. Oy, shoutout sa inyo. Sir Rose Ann Reloque. Ay, sir, ma'am pala, sorry, ma'am. Sir Mike Ramirez, hello. Big Yellow Birdie, hello. Marge Andy, hello po. Margaret Andy Ilidan. Salamat po sa inyo, Sir Joban Gamyaw, Ma'am Maricar. Anyway, pagpatuloy natin, yung sa main topic natin. Unahin ko na nga muna to. Alin ba ang maikli lang? Hanggang ano oras? Ito na lang muna. Kay Sir Apo Philip Apollo. Ito pinapareact lang naman sa akin, So, nakalagay dito, jobless para sa mga nais magpagamot. Malugod po namin kayong inaanyayahan bumisita sa amin sa Burgos, Poblacion Talisay, Batangas. Hello, ano bang neto? Sir, huwag niyong pigilan. Huwag niyong hawakan. Hindi naman magtatubo. Ganda pa naman ni ate, no? Itong yung mga ginagamot nito ni Apo Philip Apollo. Yes, no, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. For example, paano niya na papasagot na mangkukulam yung ginagamot niya, 'di ba? Pero 'di ba after nun ginagamot niya, minsan pinapatay niya pa nga, ginaganon niya, 'di ba? Ang tanong kasi doon, yes, no, kahanga-hanga yon or kabilib-bilib yun na nakakausap niya yung mangkukulam na sumasanib, etc. Pero ang tanong doon, gumaling ba yung ginamot niya? Kasi yun lang naman ang gusto naming imbestigahan pag pumunta kami dyan, eh. Kaya lang, ayaw talaga ni Apo Philip Apollo, eh. Di ba? Sasabihin ng iba, ba't mo pinagpipilitan kasi na sabi nung iba, puntahan daw, eh. Nakipag-coordinate na nga kami dyan, ayaw, eh. Pero pag mga TV station yung pwede. Anyway, di ba? Yun lang naman ang tanong, gumaling ba after gamutin diyan. Yun ang gusto namin malaman. Kaya sana kukuha kami ng isang diyan, ng isang magpapagamot diyan na may confirm na sakit talaga. Then pagagalingin ni Apo Philip Apollo, din oobserbahan namin after. Kasi yun kasi ang kulang, eh. Maybe nakikita natin na pupunta diyan may sakit.
Tapos gagamutin niya nga naman, may sasanib, may ano. Ang tanong, yung paggamot ba na effective ba yun after? May sakit pa rin ba? Anyway, proceed tayo dito sa isang pag-uusapan natin. So, ito ay pinasa ni Sir Jan Chris Del Rosario. Shout out Sir Jan Chris Del Rosario. Pinapareact sa atin itong bangkay ng isang ginang sa Pampanga, 20 taon nang hindi naagnas. Ayos to Yung mga bago sa akin, alam niyo yung purpose sana kung bakit ganito ako mag-react, hindi ko fino-full. Diba? Kasi kinaka-copyright ng GMA eh. Kailangan ko maghanap ng way para ma-play siya. Si Aurora Pamintuan ay may 23 taon ng patay. Dapat ay buto na lamang niya ngayon ang natitira. Ngunit sa pagkabigla ng lahat, buong-buo pa ang bangkay niya. Isipin mo, hindi ko rin masabi talaga. Nakakapangilala. Siyempre, kababalaghan na naman yan. Pero may mga nangyayari kasi talagang ganyan. Yung bangkay na natutuyo lang. Kasi may factor yan eh. Siguro namamify siya. Pwede. Or basta ang kailangan magkasundo yung mga factors para ma-eliminate yung moist tsaka oxygen. Yun kasi yung nag-aano eh. Siguro masyadong airtight yung kabaong, pwede. Or yung sobrang daming tinurok na formalin. Maraming doon, maraming factor. No? Kasi sabi nila, yung namatay, no, since 1976. Isipin mo na lang, 1976. So, 20 years. 76. So, 1996 ito? Itong video? Hindi pa ako pinapanganak nito Ano pa? Isang dekada pa bago ako isilang. 3 years nangyari yung ganito. Baka sumobra yung balsa mo. Pwede yan. Ayan, di ba? Ina-explain. Pero hindi yan. Hindi pa rin papansinin ng mga kababayan natin yan. Ang papansinin pa rin kababalaghan. Di ba? Kasi yung sinasabi nyo, katulad ng sinabi nito ni Sir, no? Yung mga Egyptian nga nagagawa yan eh. Thousands of years pa yung mami nila, di ba? Hindi naman kasi yan, lalo na noong 1970s, medyo modern na nun eh. Yung gamot. Kako naman, doon ba naman sa Ataol, nilagyan ba na ako ng balsa mo? Baka tayo ay maano ha? Pero na. Hindi actually yung nakita natin na yon, hindi mo naman masasabi na na-preserve talaga ng husto. Buo lang talaga. I mean, pero nakikita mo na corrupted na yung yung bangkay. Ang pinaka malupit na na yung talagang incorruptible talaga si Saint Bernadette. Yun talaga yung pinaka malupit na pakita ko sa inyo. Yun talaga, ang ganda-ganda niya, para siya natutulog. Ayan ito yung pinakamalupit na, yung talagang hindi siya, 'di ba? Ilang na rin siyang patay, pero kita mo ang itsura niya, para siya natutulog lang. Pero yung nakita natin kanina kasi, may signs na talagang itong kailan ba namatay ito si Saint Bernadette? Tingnan natin ha. Saint Bernadette.
Bernadette. Kailan siya namatay? 1844 pa, oh. Ay, hindi. 1844 born, 1879. Tapos ganun kaganda yung ano, yung bangkay niya. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin 'to. So, ayun, yung sa ewan ko, kino-consider nilang miracle daw 'yun, pero may mga skeptic pa rin, ano. Pero kumpara mo naman dito, na bulok na 'to. Yes, nandun pa yung mga features niya, pero hindi na siya yung katulad ni Saint Bernadette, kaya walang ano doon, walang katakataka doon. January 16, 1976 nang pumanaw si Aurora Rocha Pamintuan sa gulang na 29, Tubong Angeles, Pampanga. Sakit sa puso ang naging sanhi ng kamatayan ni Aling Aurora. Nang nabubuhay pa si Aling Aurora, dati siyang trabahador sa base militar ng mga Amerikano sa Clark Air Base. Sa La Pieta Memorial Park sa Angeles, Pampanga, inilibing si Aling Aurora. Makalipas ang halos 23 taong pamamahinga, nagambala ang kanyang libingan. Pero nung binuksan namin yun, pero isipin mo, nagtaka ako ba? Kako parindanin, bala mo naman na ganong naagnas yung bangkay. Hindi Ano no, confirmation bias. Talaga ipipilit talagang ano no, may kakaiba. 'Di ba? Kasi iba-iba naman yung ano depende sa procedure na ginawa Katulad ng sinabi nung una, no? Agnas. Hindi pa gano'n naagnas. Ika-13 ng Agosto ng taong kasalukuyan nang hukayin ang libingan ni Aling Aurora at ito ang mga kuhang larawan ng kanyang bangkay. Pero yan, nakakaiba yun sa lahat ng binuksan namin. Yung mga detalye ng bangkay, ano yung mga hindi mo malimutan? Ano yung mga nakita mo? Buo yun. Saka hindi naman na ano yung katawan na, yung nagalaw. May amoy na? Konti lang yung amoy niya. Ano, kumbaga, ano yung... Hindi, ang tanong dyan, after nyong buksan, dahil nakahinga yung feeling ko doon na mag-start yun mabulok napanood niyo yung sa Indiana Jones? Indiana Jones. Pagbukas niya nung mga bangkay, nung nakaamoy ng oxygen, biglang nag-disintegrate. Feeling ko gano'n na mangyayari dito kung meron mang update dito. Science lang naman yan. Inihalin tulad. Parang amoy ng... Yung, kumbaga sa yung ng hayop. Parang nabubulok na hayop din. Nabubulok na hayop. Mabahong mabaho. Hindi naman ganong mabaho. Sadyang ipinahukay ang libingan ni Aling Aurora ng kanyang kapatid na si Lolita Magtoto. Talaga ang dami pa nanonood, Kailangan ni Aling Lolita ang espasyo para sa paglilibingan ng kanyang pinatay na anak na si Eugenio. Sa pag-aakala ni Aling Lolita na matagal nang agnas ang bangkay ng kanyang kapatid, pero laking pagkamangha niya nang makita niya ang bangkay nito makalipas ang maraming taon ng pagkakalibig. Ang naramdaman ako... Nagsisingkin yung mga confirmation bias, yung mga nararamdaman na. Ang maraming taon ng pagkakalibig. Ang naramdaman ko na natuwa ako na nakita ko uli yung kapatid ko na after 23 years, nakita namin uli. Buo pa yung katawan. Naging palaisipan para sa maraming taga-Angeles ang pangyayaring ito. Lalo pat napalathala ang kwentong ito sa media. Karamihan ay iniuugnay sa himala at kababalaghan ng Aling Aurora. Kasi mga tao dito nga, ang haka-haka nila ay ganon. Kaya kahit ako, kinikilabutan din, di ko rin alam. Yun, sabi nga nila, yung yung buntis pa siya, lumalaki pa yung tiyan niya. Kasi... Nadagdagan na, Nadagdagan na buntis, lumalaki ang tiyan. nangyayari yun kung walang milagro Tignan mo mentality ng Pinoy, dito mo makikita talaga na mas may weight sa Pinoy yung mga fantasy. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang miracle, Malay mo, meron naman talaga. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi. Kaya lang, ang dali para sa atin, diyan ako na, ang dali para sa atin na itanggapin na isang bagay na
yung alam mo yun, yung mas malayo sa katotohanan yung dahilan. Ano ba ibig ko sabihin? Yung para bang, alam mo, tamad nang mag-isip na baka yan ay ganito sa pag-iimbalsa mo o sa ano. Para bang, ang bilis nating bumigay na ito ay milagro agad. Yung talagang shortcut na. Pang tiyan niya. Kasi hindi naman mangyayari yon kung walang milagro eh. Palagay ko lang no, dahil sa siguro 9 months yung pregnant yung babae, kailangan niya ng justice na pwede naman cesarean babae, bakit hindi pa linabas yung bata. Confirmation bias eh, no? Siya na yung nag-iisip ng reason kung bakit hindi Kasi na... ngayon dito, maraming kahirapan na dumarating sa Angeles eh. Baka ganun na nga. May mensahe Dami, siya. Nagkaroon na agad ng message, ano? Diba? Yan pa yung tinatawag na confirmation bias. Naghahanap na ng reason kung bakit ano. Hindi tinatanggap na basta na sobra lang ng imbalsa mo. Hindi. Kailangan talaga may message or may ibig sabihin. Kwentong ito'y naging tampulan ng mga usisero ang libingan ni Aling Aurora sa La Pieta. Itong nakaraang Miyerkules muling itinakda ang Wala pa kasing social media noon. Kaya ano talagang kailangan first hand. Ito yung sinaunang viral. bagong paghuhukay sa kanyang libingan upang masaksihan ng lahat kung tunay na hindi naaagnas ang bangkay nito. Pinutakti ng mga usisero ang lapit ng park. Hindi naging madaling pakiusapan ng mga tao na nais makita ang bangkay ni Aling Aurora. Matapos ang mahaba-habang pakiusapan, inumpisahan na ang muling paghukay sa libingan ni Aling Aurora. Tama po sa salapat mo naman, baka nito. Mais, tama po yan. Yosip pa si Sir. Oh. Siya, pati yung crane na ano ba, crane ba ito? O yung maglilift na ano? Dami pa rin tao, no? Pigil ang paghihintay ng lahat hanggang sa buksan ang kabaong ni Aling Aurora at tumambad sa lahat ang kanyang bangkay. Tila malayong malayo na ang itsura nito noong unang mahukay. Oo, kasi nga nahanginan na eh. Yung katulad sa Indiana Jones, anong part ba yon? Yung Crystal Skull, panoorin nyo. May ganyang scene dun eh. Nahanginan na kasi. Itim at hindi mapapasinungalingang unti-unti na itong naaagnas. Kasi na-expose na sa elements eh. Nung pagkakalap ko, siguro, maaaring dala na siguro ng pagkabukas niya at sa nahanginan na nga. Oo. Pero yung primero, halos maghapon yan, nakatiwangwang dyan, wala naman nangyayari. Hindi naman kasi instant yung ano, hindi naman instant yung pagka binuksan mo, biglang ano na, hindi. Siyempre may ano pa yan, may, ano tawag dito? May process pa yun eh. Ano ba naman to si Kuya? Dapat na beses na talagang ipipilit niya pa rin na kahit paano may himala pa rin. Ano? Kaya medyo iba na yung kwan, pati kulay. Sa tingin nyo naaagnas na talaga? Sa nung kahapon Naagnas na medyo nagkuan na, humupa na ng konti yung katawan. Hindi lamang ang mismong bangkay ni Aling Aurora ang iniuugnay ng mga naniniwala sa himala at kababalaghan, pati na rin ang kabaong ni Aling Aurora. Isa si Mang Romeo na pinsang buo ni Aling Aurora. O ano naman yung sa kabaong? Ang nahihiwagaan sa mga pangyayari. Ang sabi nga nila, yung mga baka sumobra yung balsa mo na inalagay yung gamot. Kako naman, doon ba naman sa ataol, nilagyan ba nakako ng balsa mo? Hindi. Hindi nakukuha ni Kuya. Ang balsa mo doon sa katawan lang mismo. Yung kabaong kasi, nagsisilbi yun na parang seal eh. Baka anong nangyari, masyadong airtight yung kabaong. Nung binuksan nila yung kabaong, sumingaw na nakahinga na ng oxygen. Kaya doon na nag-start siya na mag-ano.
'Di ba hindi naman ano eh, hindi naman bago yan eh sa mga mommy, 'di ba, ng Egypt nangyayari yan. Within 23 years, hindi na yung mga design ng ataol ganun pa rin. Hindi naman wala namang laman yung ataol eh. Ang ataol ay kahoy. Ba't maapektuhan yung design nun? Kahit nga yung rebulto ngayon, ibaon mo eh. After 50 years pa, kahit 100 years, nahuhukay, buo pa rin yung rebulto eh. Proven naman yan, di ba, sa mga ruins ng Greece. Yung mga Greek na sculpture nila. Hindi naman, ano ba naman to si Kuya? Malat ang kwentong ito batay na rin sa nagpasalin-saling bersyon mula sa iba't ibang tao na lalong nagpatindi sa kababalaghang ikinakapit dito ng marami. Buo daw yung yung katawan, pero hindi ko nakita. Bali-balita lang. Hindi ko rin alam kung totoo o hindi. Yun lang naririnig ko doon. Humaba daw ang buhok, tsaka lumaking tiyan. Sabi diba? Iba yung nagiging version eh. Kasi pag yan ay dumaan na sa chismis yan, may dagdag, may bawas na yan. May kwento natin dati, no? For example, dito sa bahay, may katulong ako dito. 'Di ba? Nakita nilang yung katulong ko o yung kasambahay ko, nakita nila diyan sa may gate, umiiyak. 'Di ba? Nakita ng mga tao. Ba't umiiyak 'yun? Siguro inaway ni Bungo 'yun kaya umiiyak. 'Di ba? Tapos pag pinasa na yung chismis, uy, si Bungo nang aaway pala ng ng kasambahay. Minamaltrato niya. 'Di ba? Tapos pag sa isang version naman, pinagsasampal daw ni Bungo yung kasambahay niya, 'di ba? Iba na yung nagiging kasi ang chismis kasi hindi naman 100% na maipapasa mong kung ano yung pagkakakwento sa'yo. Kasi minsan may kasama ng speculations yan eh. Kung ano ba talaga yung... pa nila, lumaki daw yung tiyan, gumagalaw yung tiyan niya. Kabuanan na ni Aling Aurora sa unang anak nila ng kanyang asawa nang mamatay ito. Maging ang anak nito ay pinaniniwalaang may kakabit ngayong kababalaghan. May tumitibok sa tiyan niya, baka yung batang yun ang nag-aano dyan, nagbibigay ng mensahe. Ayon kay Aling Lolita, maaari sanang mabuhay ang anak ni Aling Aurora sa sinapupunan nito noon kahit namatay ito sa sakit sa puso, lalo pat kabuanan na nito ng mga panahong yaon. Sabihin naman ng doktor yun siguro. Namin pina-hospital yan sa Dr. Makabali. Sabi nila, mamili ang mga magulang ko kung alin ang gusto, ang anak o ang bata. Yung namimili na ganon, ako sa experience ko, wala pa akong na-experience. I don't know, no? Hindi ko pa na-experience yung nasa hospital pa ako, yung namimili. Parang naririnig ko lang yan sa pelikula eh. Kasi pagka halimbawa, kasi ang lifeline ng baby talaga nasa nanay. 'Di ba? Parang hindi ko naiintindihan yung papipiliin. Siguro case to case basis Pero madalas nangyayari yan sa teleserye, yung alin ang bubuhayin, yung anak ba o yung ina. I don't know, hindi pa ako nakaranas. Never in my life sa sa experience ko sa ganyan. Kasi nag-delivery room din ako eh. Kahit yung mga doon, yung mga never na nagkaroon ng experience na ganyan. Pero correct me if I'm wrong, yung talagang dyan. Meron siguro, pag nagkataon yung mga factors, na halimbawa, kadalasan kasi, ang kinamamatay ng nanay pagka high blood, or sometimes pagka yung baby naman ay nakapoop na sa loob ng ng sinapupunan. Yun din. Pero yung mamimili, kung may mga Nurse Eileen, may factor ba na pwede mangyari yun, yung namimili? Feeling ko teleserye lang yun eh. Pero open ako yung mga
magbigay kayo ng, wala akong naiisip kasi eh. Siguro dahil matagal na akong hindi nag-ano sa ganyan, no? Pero wala akong naiisip na pwede maging factor nun eh. Kasi kung mabubuhay yung bata, mabubuhay. Kung mamamatay yung nanay, mamamatay. Pero yung mamimili ka, parang sa teleserye lang talaga ng... Kaso po, hindi makapag-desisyon yung nanay ko tsaka yung asawa niya. Wala akong silang pinili nun. Ang paiwatig lang ng aming Posible na walang pipiliin yun, syempre. Kailangan may mabuhay eh. Kung totoo man na may ganong pamimilian. Ang baka sabi niya, ang sabi niya, magiging mga patron ng mga buntis. 23 taon gagawing santo nang nakalipas nang maihatid si Aling Aurora sa kanyang libingan at matuklasan na ang kanyang bangkay ay hindi pa Meaning, mga taong nagdaan. qualified na maging santo yon? Ulitin nga natin. Diyos ko naman to, mga claims nila sobrang absurd na. Nanay ko tsaka yung asawa niya. Wala akong silang pinili nun. Ang paiwatig lang ng aming pari-paroko, ang baka sabi niya, ang sabi niya, magiging mga patron ng mga buntis. 23 taon nang nakalipas nang maihatid si Aling Aurora sa kanyang libingan at matuklasan na ang kanyang bangkay ay hindi pa naagnas sa mga taong nagdaan, tila iniugnay sa kababalaghan at kahiwagaan ang tungkol dito. Subalit baka naman may sagot ang mga eksperto tungkol sa pangyayaring ito. Para hanapin ang mga posibleng kasagutan sa mga iniuugnay na kababalaghan sa pangyayaring ito, binalikan ko ang puniraryang nagbigay ng serbisyo sa libing ni Aling Aurora. Ayon kay Mang Danilo, mahigit 28 taon na siya sa Pangilinan Funeral at namatay na daw ang imbalsamador ni Aling Aurora. Sayang naman. Hindi naman namangha si Mang Danilo sa pangyayari tungkol sa di pagkakaagnas ng bangkay ni Aling Aurora. Now, Manong, ano ba yung mga dahilan para ma-preserve natin talaga yung isang bangkay at hindi talaga agad-agad maagnas? Yun nga, sa gamot. Sa gamot? Oo, maganda ang timpla ng gamot. Saka yung nagtatrabaho. Yung embalmer. O kasi naka-bolt yun eh. Pag hindi napasukan ng hangin yun, hindi makakukan, hindi masisira kagad. Pero pag, halimbawa, nahangin na yun, binuksan, masisira na. Pero kung sa lupa, sandali lang maagnas ng tao. May bolt nga pala yun. Kaya pala sa sementeryo, nung nilibing yung ate ko, may para siyang, may ano pa siya eh. May parang box pa siya. Hindi yung basta nilalagay lang doon, tinabunan ng lupa. Hindi eh. Meron siyang parang seal nga. Kapag walang bolt. Sa experience nyo, kapag talaga ang kabaong ilalagay muna sa bolt at yun ang... Pero bakit nilalagyan pa ng bolt? Ganun din naman na mapupunta. Ibinabaon, matagal ho talaga. Matagal talaga yun. Bago maagnas. Bago maagnas. Maging si Dr. Joven Esguera ng City Health Office. Si Joseph Estrada pa yung presidente nun. Ng Angeles City ay namangha din ng mabalitaan nito ang di pagkakaagnas ng bangkay ni Aling Aurora. Kasi sa tanang pagdodoktor ko, pagiging City Health Officer, ngayon lang ako nakabalita ng ganong katagal na nabuksan. 23 years, tapos makikita buo pa ang katawan. Ayon pa kay Dr. Esguera, hindi niya nakita ang mga larawan ni Aling Aurora nung unang mahukay ito, kaya hindi niya maihahambing nang makita niya ang bangkay ni Aling Aurora na naaagnas na nang muli itong hukayin. Malayo at actually, ang pagkakapinicture ko yung ginawa ko ng parang picture yung pagkakadescribe nila nung una, na buo ang katawan, at mamuti-muti, no? At buo ang pati buhok, at may bulaklak pang sariwa silang sinasabi. Nadagdagan pa eh, no? Ang kabaong ay buo, at yung pag-angat pa lang nung takip ng nicho kanina, at nakita ko nga na nadudurog na yun, nabubulok na yung kabaong. May basihan at paliwanag kung bakit unti-unti na ngayong naaagnas ang bangkay ayon pa kay Dr. Esguera. Kasi nga walang parang naka-concealed yung sealed na sealed, tapos walang elemento, hangin, tubig, diba? Tsaka mikrobyo. Walang, nagkataon na talaga na seal yun, plus yung klema
doon sa ilalim na maintain na preserve. Kasi in the first place, kabaka yung ito nangyaring to, kung talagang kung talagang intact yon, by this time na pangalawang bukas, dapat intact pa rin. Oo, tama. Kung himala nga naman, unang pagkabukas niya ay buo-buo pa. Dapat pagbukas niyang pangalawa ay buo pa rin. Di ba? Basag yung salamin ng kabaong. At ang kabaong niya ay ordinaryong kabaong lang. Dahil nga na-expose na sa elements. Yun lang talaga nun. Bali naagnas siya dahil sa pagka-expose sa elements, actually basa-basa. No? Pagbukas kanina, walang amoy. Ibig sabihin, yung una nagbukas sila may amoy. Ngayon wala na amoy. Parang andun lang siya, na-preserve. Pero dahil na-expose, naagnas siyang dahan-dahan. You know? Sa unang bahagi pa lamang ng paggawa ng kwentong ito'y taliwas na agad ang aking paniniwala sa anumang kaugnayan sa himala. Lalo pat madali namang bigyang paliwanag ang mga pangyayaring ito. Pero mas sa siyensya. Mas pinipili kasi ng Pinoy yun. Ito yung sinasabi ko na mas pinipili kasi ng Pinoy talaga na magical yung pangyayari kahit hindi naman. Sakit na natin mga Pinoy yan. Hindi na mawawala yan. Ngunit para sa mga mananatili sa kanilang paniniwala na ito'y kaugnay ng himala o kababalaghan, naway masuri nila ang mga pangyayari at matimbang nila sa kanilang sarili. Kasi alam nyo, sometimes kailangan harapin talaga natin yung katotohanan kung ano man yun. Maaaring pagmumukain tayong tanga, pero yun ang katotohanan. Naiintindihan ko at first may denial, pero siguro eventually tatanggapin nyo rin. Diba? Anyway, yan lang po muna yung mapapag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.